Ni Pastor ni Bishop William Ogis, watching from Silang, Cavite. Hello po. From Pastor Jessie Sukaldito, blessed day mga ka-I-teams. Hello Pastor Gani Season, Ma'am Cathy Marencillo, and all I-team staff. Hello po. It's a great day for Usapang Mission Thursday Fellowship. Hello po. Yan po. And sabi po ni Pastor George Marys, a blessed wonderful day, Eagles, for the Lord, kapamilya. From Nanay Badet, Pastor Mercian, a blessed online fellowship mga kapatid. Yes, hesitation to mission. And sabi po ni Pastor Roman Guevara, praise the Lord. Hi, Kuya Roman! Hello po. And from Rose Bastor, watching from Nueva Vizcaya. Yes, at syempre, sabi po ni Ate Dory Garillo, good evening mga ka-IT, watching from New Zealand. Wow, hello po. From Lola Melfa SB, hi everyone. And sabi po, greetings from Vietnam, from Pastor Rudy Pereda, Shalom I-Teams, watching from Vietnam. Wow. Who else po? Ayan, sabi ni Pastor Jules Ostan, bagong taon, bagong passion, pero hindi nagbabago ang calling sa global mission para mas maraming bansa kay Jesus. Yes, from Ralph Silao, blessed afternoon po. Yes. Yung mga nag-hesitate dyan sa pag-abante, sa kung anumang dahilan, matutuwa kayo. Bakit? Ano kayang meron? So, yes. yan, tama po yan, Ate Cathy. Dahil ako, na-encourage din ako sa mission letter na to. Sino kaya to? Sino kaya ang mission letter sender natin this Yes. afternoon? Ayan. Kaya ano pa ang ating hinihintay? Pakinggan natin ang testimony ni Pastor Wilson Relova na pinagatang From Hesitation to Mission. Last week, narinig natin ang istorya ng isang missionary tungkol sa isang malaking abala na naging isang malaking pagpapala. Nabanggit niya na mayroon siyang kasamang pastor. Kaya ngayon, ating pakinggan ang kanyang naging istorya. From hesitation to mission. 1 ticket, 5 nations. Since 1984, nagpastor na ako. Pero sa puso ko, may matagal ng desire na maging missionary. Makapunta sa ibang bansa, magdala ng good news. Ilang beses kong sinubukan, pero laging hindi natutuloy. Hanggang isang araw, nakilala ko si Pastor Larry. Siya ang nag-share tungkol sa I-Teams. At doon ako sobrang na-excite. Fast forward to 2016, unang beses kong lumipad. First flight ever. Habang papasok na kami sa boarding gate ng Cebu Pacific, biglang may announcement. Overbook po ang flight. Kung sino ang willing, pwede mag-change to Philippine Airlines with free hotel, free breakfast, at free round-trip ticket. Grabe, mixed emotions ako. First timer pa lang, hiwalay pa ako kay Pastor Larry. Natakot ako, pero dahil approve ng leader ko, tinanggap ko ang offer. That night, habang nasa hotel, nag-isip ako, Lord, baka ito na yung dahilan para hindi ako matuloy. At least, may excuse ako. Pero mali pala ang nasa isip ko. Praise God! Dahil sa free round trip ticket na yon, nakalipad ako at hindi lang isa, kundi 5 bansa agad ang napuntahan ko. My first mission trip sa Vietnam, Cambodia, Thailand. Tapos, ginamit ko pa yung free tickets sa Macau at Hong Kong. Imagine, 5 countries in 1 ticket. At doon ko nakita, kahit matagal ang paghihintay,
kahit ilang beses na parang sarado ang pinto, kapag si Lord ang nag-open, sobra-sobra ang blessing. Your story, your mission, God's glory! Praise God sa testimony, Pastor Wilson. 'Di ba nakita mo naman, no? Anong tawag dito? Na offload. Hindi siya actually parang offload, pero parang ganun na rin yun. Tapos biglang o-offeran ka na libreng hotel, tapos libreng ticket, tapos kung saang bansa ka pa makakapunta. Wow. Diba? Nakakatuwa. Salamat sa testimony mo, Pastor Wilson. At hindi lang yon. Ngayon, nandun na siya sa France. So, Wow. 'di ba, nakakatuwa. Talagang totoong kumilos ang Panginoon sa buhay ni Pastor Wilson. Sino mag-aakala, no, na may ganong offer? At Para- hindi lang 'yon, 'di ba? Since 1984, gusto na niyang maging missionary, pero laging sarado ang pintuan, laging closed door. Oh, 'di ba? Yeah. So, tanungin natin yung ating mga viewers, no? Habang nagdi-discuss din kami dito, Yes. pwede din po kayo mag-share. So, ang question natin is, paano ka nagre-react kapag parang delayed ang sagot ni Lord sa prayers mo? Ikaw, Yeah. paano ka nagre-react? Sa akin, honestly po, malulungkot ako. Kasi, Yes. parang, sa tingin ko, hindi na to will ng Lord. Parang Oo. katulad din kay Pastor Wilson. Wilson. Pero, ayun, since si Lord naman yung tumawag sa atin at nagbibigay din naman ng mga tao tong si Lord para Oo, ma-encourage yun. tayo, i-confirm kung saan ba tayo talaga tinatawag at dadalhin ng Panginoon. Ayan. So, Yeah. honestly, malungkot po sa una. Pero dahil kay Lord naman tayo nakatingin, 'di ba? Hindi Oo. tayo titigil. Yan. Totoo Hindi yan. tayo mag-stay lang na malungkot. Ganun. Yeah. Sometimes, no, 'di ba, minsan may mga prayers tayo na nade-delay, yung hindi sinasagot kagad ng Panginoon, pero ang katotohanan, He is faithful. In His time, He will answer all our prayers. Sabi nga, 'di ba, sa tamang panahon, ipagkakaloob ng Panginoon. At sa magandang istorya. Yes. Actually, ako, I remember, no, pag-graduate ko ng college, syempre, ang next goal ko is to take the board exam. Diba? At hindi to lingid sa mga nakakakilala sa akin kasi right after graduation sa college ay nag-take talaga agad ako ng board exam. But then, on the first take, hindi ako pumasa. No, hindi ako pumasa. Tapos, after the first take, nag-take ulit ako. Magkasunuran lang yon. Tapos, nung second take ko, hindi pa rin ako pumasa. So, parang talagang na-frustrate na ako noon. Na-frustrate na talaga ako noon. Sabi ko sa Lord, Lord, ano ba ito? Papasa pa ba ako? Kasi, ito yung promise mo sa akin na makukuha ko yung license ko. But then, alam niyo, sumasagot talaga ang Panginoon. Sabi ng Lord sa akin, during the time na nag-i-inquire ako sa Kanya, sabi ng Lord sa akin, trust me. Trust me more than anyone else. Trust me more than yourself. Trust me more than others. Trust me more than anyone else. So, nung narinig ko yun sa Panginoon, sabi ko, oo nga no, Lord, sabi ko ganun, I will trust you. So, sabi ko, hindi na ako magpipilit, sabi ko ganun. If time mo na, then sabihan mo lang ako, and then I will go for it. Then after almost 2 years yun, lumipas na almost 2 years, biglang nagsabi sa akin ng Panginoon, now is the time. This is your time. Tapos napa-question pa ako sa Panginoon. Sabi ko noon, Lord, bakit ngayon? Wala akong ipon. Parang wala akong enough resources para mag-take ng board exam. Tapos sabi ng Lord sa akin, di ba? Sabi mo, I will trust you more than anything. So, sabi ko, sige na Lord, sabi mo eh. So, nag-resign ako from my work, nag-review ako for the board exam, and true enough, on the third take,
nakuha ko yung sagot sa panalangin. Wow, praise God. Glory to Yes. God. Ang maganda dito talagang meron tayong pangakong pinanghahawakan, Totoo di ba? yun. Sabi din ng Lord sa kanyang salita is, He who promise Is is faithful. faithful. Kaya, naman, i-message nyo or i-comment nyo yung mga mga sagot, no? Kung merong mga delayed answers sa mga prayers ninyo, comment down below. yes, at babasahin namin yan ngayon. Yes. Yan. Okay, Tignan sige, natin, check natin. balasahin. Basahin natin ang message ni Pastora Florida Mandak. I trust in the Lord in His perfect time. He knows what He is doing in our lives. Hindi siya pwedeng magmintis. Yes, sabi naman ni Pastor Jules Ostan, actually walang delay kay Lord. Lahat perfect timing yan sa Kanya. Amen. Yes. At sabi po ni Rose Pun Adwan Bastor, wow, nakaka-inspire talaga. Amazing talaga ang pagkilos ng Lord. From Esther Asuncion, God is always on time. Though delays may occur, but still God's timing is better than ours. Tama. Yes. Mhm. Speaking of divine connection, nakilala ni Pastor Wilson si Pastor Larry. So, siya yung naging daan na nag-share tungkol sa international teams. Kaya nagkaroon ng bagong fire sa puso niya. So, ginamit po Oo. pala talaga si Pastor Larry, no? Yes, oo. Para Kumbaga dun sa- parang si Pastor Larry yung nag-encourage sa kanya na wag kang mawala ng pag-asa. Mm-mm. May pag-asa sa Panginoon. Parang ganun. Amen. Yes. Yan. So, question number 2 para sa ating mga viewers. Comment lang po kayo dyan, ha. Ang question ay, sino sa buhay mo ang ginamit ni Lord para i-encourage ka sa calling mo? Yan. Yes. Ikaw, sino ang ginamit sa buhay mo ng Lord para i-encourage ka sa calling mo? Ako po, nag-start po talaga since estudyante pa lang po ako, yung family ko po talaga. Mm-mm. Yan. So, part ng I-Teams po talaga ang mother ko po at yung mga sisters ko. So, through them, I wasn't expecting na magiging part ako ng international teams. Pero dahil sa ginawa ni Lord sa buhay nila through mission, ay talaga pong binuksan ng Lord yung eyes ko about what is mission and ano yung plano ng Lord sa mga Kristiyano, which is dadalhin tayo sa iba't ibang nation para Nation. i-share yung gospel. Yun. Yes. Opo. Actually po, yung kapatid niya po, yung sister niya, si Dayan, right now, nasa Albania. Kasi nandun na po yung family niya, nakapag-asawa po siya ng Albanian. Nandun, pinanganak na rin po ang baby nila. So, nandun po si Dayan ngayon sa Albania. And yung mother naman po niya, dati ay sumama rin po sa Bless Europe noong 2018 yata yun, no? Opo, 2018. 2018. So, after that, siguro nakita niya yung buhay ng mga kapatid niya, ng parents niya, Yes. na ginagamit ng Lord, na-encouraged si Angel. Kaya naman nung 2023, nag-apply po siya sa international Yes. teams as staff. Pagka-graduate ko po, Hindi ka work pa na. gumagraduate. Hindi pa nun, pala actually. nagpa-parcha. Hindi pa siya gumagraduate Opo, hindi pa ako nun. nag-graduate. Pero dito na po Oo. yung first work ko with IT. Yes. At dito niya na unti-unting nakita yung pagkilos ng Panginoon sa buhay Amen. niya. Yes po, I can attest to Yes. that po. Oo. So, sige, magbasa tayo ng comment. Sabi po ni Nanay Badet, honestly, just like Ate Angel Cobinar, nakakalungkot because we already have plans at back of our mind. But God's plan mostly is totally different from ours. His ways are perfect. He is building our character first before giving the desire of our hearts for His honor and glory. Yes, amen po. And from Pastor Jesse Sukaldito, truly that He makes all things in His time. Amen. Pinapaganda ng Lord ang storya ng ating buhay. Sabi po ni Roy Cabalse, I can relate. I am a fourth taker in the nursing local board examination. O, di ba? Yes, from Adora, kahit may delays, I still trust God for I am sure that all His promises are yes and amen. 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 Amen.
Yes. Ang maganda dito sa comment ni Pastor Mershan or Nanay Badet is yung marami tayong plans Pero pagka yung magtitiwala tayo kay Lord, mas maganda pa rin talaga kung ano yung will niya, yung nakaplat na mangyayari sa buhay natin. So, it's okay lang na malungkot. Pero, mas maganda pa rin na i-uplift natin yung sarili natin, back on track tayo kung saan tayo nakafocus, which is kay Lord, kung ano ba yung will niya para sa atin. True, tama yun. Yes. Kasi basta alam naman natin, alam ng Lord kung ano yung makakabuti para sa atin. Amen. For He knows the plans He has for us, a plans to prosper us and not to harm us, a plans to give us hope and a better future. Yes, kaya wag na tayong malungkot, maging masaya tayo kasi mas maganda yung plano ng Lord sa atin. Amen. Speaking of kasiyahan, tayo ay magkakaroon po ng WAM this coming February 7, 2026 sa Cuneta Astrodome po yan. And for more promotion, watch this video. Yeah. Okay, ayan. Excited na po kami for our WAM2 conference. Kaya naman, we invite everyone to join us. Kung wala pa po kayong tickets, you can ask your GMC leaders for tickets. And kung hindi nyo naman po sila ma-reach or kung wala po kayong mga GMC, you can message any of international team staff po. And we are very much willing to assist you. Ayan, Angel, di ba meron pa tayong mga babasahing comment? Yes po, ayan. Simulan na natin from Pastor Jesse Sucaldito. Thank God to our senior pastor Romel Guevara. Since I joined AFC, karugtong ang item sa ministry namin to go for a mission. He makes all things beautiful in His time. Amen. Ayan, si Pastor Romel Guevara. At sabi naman po ni Vivian Huerto, maraming salamat po sa buhay ni Pastora Pam. Siya po ang mentor para maging part ng ITP. Sabi ko nga po, siya ang mentor ko, pero si Lord ang master ko. Glory to God. Amen. So, maraming salamat po sa mga taong ginagamit ng Lord para po magkaroon ng fulfillment yung calling natin sa ministry at sa mission field po. So, talagang may mga taong ginagamit ang Lord para magtuloy-tuloy po ang tawag sa atin into the global mission. Yes. At grabe din, no, yung impact ng mga GMC leaders po natin and Yes, coaches, no, totoo para po yan. hingkayatin din yung mga kapwa nating Christians para mag-go din sa pagmimisyon. Totoo po yan. Kaya naman nagpapasalamat po kami sa mga Global Mission Center leaders, sa mga mobilizers. Kayo po ang ginamit ng Panginoon para po madala ang mga taong sinasabi ng Lord na dadalahin niya sa international teams, ang mga prinsipe at ang mga prinsesa. Yes. So, ayan, let's go for the next question. Overbooked flight, free ticket, at mas maraming bansa agad na na-reach. O, di ba? Kasi, kita mo naman, no, nung humakbang si Pastor Wilson, nakilala niya yung international teams through Pastor Larry. Ang nangyari,
nagkaroon ng overbooked flight. So parang sumobra yung laman ng pasahero sa eroplano. Wala na Kaya paglalagyan. kaya hindi lang baggage ang na-overbook, pati yung pasahero. passengers. So kaya nag-offer naman yung Cebu Pacific ng mga free tickets, no? Para dun sa mga missionaries natin. At syempre, nung kinuha nila yon, nung ginrab nila yung opportunity, hindi nila alam na mas marami pang mga bansa ang agad na magbubukas para sa kanila. Amen. Unexpected talaga to. Pero Unexpected grabe din, no? blessing. Pinakyaw ni Pastor Wilson lahat ng benefits para lang Yes. i-sacrifice yung seat na yon. Diba? Totoo yan. Yan. Let's ask our viewers again. So, may experience ka ba na setback na naging breakthrough? Yan. Yes. Ikaw, meron ka? Setback na naging breakthrough. Wala po. Wala ako ako may experience. Actually, ako may experience yung setback na naging breakthrough din sa akin. Kasi, alam mo, nung nag-go ako sa mission field, or nag-go ako sa mission, sa calling ng Lord, pumunta ako ng Malaysia, nag-respond ako kagad. So, nung nag-respond ako kagad, nakita ko, Malaysia talaga yung piniprepare ng Lord for me. Malaysia is my promised land. So, bumalik ako ng Pilipinas to prepare for my long-term mission. Ang kaso, nung bumalik ako doon, nagkaroon ng medyo mahigpit yung immigration. So, hindi ako natulungan nung travel agency to get a visa and for possible extension. So, kung maiba-iba yon, parang sabi ko sa Lord, iniwan ko na lahat, nag-resign ako from my work, tapos biglang ito, baka isinasarado mo para sa akin. Or parang sasabihin ko sa Lord na mukhang hindi will ng Lord na pumunta ako sa Malaysia. Pero hindi po. Instead of, yun po yung isipin ko na hindi ako pang mission, dinivert po ako ng Panginoon sa International Teams Office. So, I became a volunteer dito po sa office. Nag-work po ako dito sa office bilang volunteer po. And dun po unti-unting bumukas at dun ko po unti-unting nakilala ang mga tao sa opisina and kung papaano po ang tunay na pagmemisyon. So, kumbaga, yung setback na parang sinasarado ng Lord yung pintuan for me, hindi ko siya itinuring na closed door talaga. Hindi ko siya tinreat as wala na, hindi ako pang mission, parang ganun. Ginawa lang yung daan ng Panginoon para mas lumalim yung pangunawa ko about the global mission. Yes. Yan. Yung sa akin naman po, naalala ko lang na yung first time ko maging staff ng iTeams, hindi din po ako sumama agad sa mga international conferences natin. So, minsan ang naging reason din ng setback is yung sarili. Yes. Yung sarili natin na hina-hold back natin kung ano yung kayang posibleng gawin ng Panginoon. Ako po that time, syempre as baguhan pa lang, hindi talaga, hindi pa ako ganun ready. At saka, yung kulang pa sa pang-eengganyo na may gagawin talaga ang Lord. Siguro yung faith ko that time is talagang hinuhubog pa ng Panginoon. And true enough, nung mga sumunod naman na conferences is binuksan ng Lord. So, yun na yung naging breakthrough. Na once na humakbang ka, papakita ng Lord na kung paano yung mga gagawin niya na himala sa atin sa buhay natin through missions. Amen. Ayun, Amen. magandang story po yun ng Panginoon na minsan kailangan lang tayo nag-hold sa sarili natin and kailangan nating humakbang away from that mga negative thoughts natin, yung mga nagiging hindrance sa faith natin na humakbang doon sa kung saan tayo tinatawag ng Lord. And true enough, dito makikita natin yung breakthrough once na matapakan na natin yung next step na pinapagawa sa atin ng Lord. Amen. Amen. Ayan, sabi po ni Ate Adora, yes, nung pauwi kami from Germany, na-cancel yung flight na dadaan ng Taiwan because an issue between Taiwan and China.
Ang blessing dito, nalipat kami ng booking from China Airlines to KLM. Mas mahal na airlines, and from Germany, sa Netherlands kami nag-exit from Europe and we experienced Netherlands, the land of fresh tulips, on our flight back to Philippines. O, diba? Ang tulip capital. Oo. From France naman, sabi niya, may reason talaga ang lahat ng nangyayari. So, Romans 8:28, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Yes, Amen. totoo yun. Minsan, akala natin, parang accident yung ganyan. Pero, hindi God knows everything and anything. So, wala tayong pwedeng sabihin na, bakit nangyari to? Bakit ganyan? Bakit ganon? At all times, we know that whatever happens, the Lord is doing something better and greater. Mas pinagandang istorya, ika nga. Yeah. Yes, tama yun. Kasi, pagka nalilimitahan tayo ng iniisip natin Totoo talaga yun. na-hold back tayo. Pero kung kay Lord tayo magtitiwala, 'di ba? Gusto natin, maganda rin yung nasa surprise tayo. Yes. Kasi ganun si Lord Unique yung kagaya ng sinishare ni Ate Ning na unique talaga si Lord kumilos sa buhay ng bawat isa. So, Totoo yun. ayun. Minsan na-encourage tayo sa kwento na iba, gusto rin natin na ganun, pero iba yung ginagawa ng Lord. Iba yung kwento ng Lord sa iba buhay yung kwento, mo. pero iisa lang yung bottom line ng lahat ng story na to kung gaano katotoo at buhay si Lord talaga sa buhay ng bawat isa. Oo, ako na-experience, hindi pala ako yung naka-experience, pero yung kwento ko na sinasabi nila, kasi 'di ba sa China may lumilipad na pera. May nainggit sa Indonesia, sabi niya, Lord, pa-experience mo rin sa amin yung lumilipad na pera. Sabi ni Lord, hindi, iba yung story ko sa inyo. So, ang nangyari, ang story nila, may pera sa bato. So, pagtisod nila sa bato, kasi syempre nag-tsunami di syempre nagbagsakan yung mga building. So, may bato. Nung na-trip nila yung bato, may pera sa ilalim ng bato. 'Di ba? So, kumbaga, we know that God is our great provider. Pero yung pamamaraan ng Panginoon on how He provides, iba-iba. Yes. Tama po yan. Pero yung storya ng katapatan ng Diyos, Isa iisa. pa din. Yes. Doon tayo nagkakasundo lahat na. Tama naman Yan, yun. mag-comment lang po kayo kung ano pa yung mga ginawa ng Lord sa inyo. Yes po. Ayan, so makikita natin dito 5 nations sa pamamagitan lang ng isang trip. Kasi dahil dun sa isang trip niya, yung isang trip niya, supposedly na 1 trip, naging 5. Kasi he was able to visit the Cambodia, Vietnam, and Thailand. Tapos, Macau and Hong Kong. So, sobrang lampas sa expectations. Sobrang hindi niya inaasahan na gano'n yung nag-uumapaw na pagpapala ng Diyos sa kanya. When he started to believe and he started to step his foot forward. Ayan. Tsaka isang nation lang, isang trip lang yun, pero 5 nation yung bumukas. Yung Totoo opportunity. 'Di ba? Para magamit ka doon sa iba't ibang lugar na yun. Grabe yung ginawa Actually, ng Lord. dun sa kwento ni Pastor Wilson, no, ma-realize natin, nung iniisip niya rin nung una, parang, hindi kaya ayaw ng Lord na patuloyin ako, kaya na offload, or kaya biglang ibang marireroute, ganyan. Pero, nung nagtiwala siya sa Panginoon at pinili niyang maniwala sa Diyos na buhay, ito yung bumukas para sa kanya. Tsaka dun sa detour natin, may tinuturo talaga ang Lord na mas lalo tayong kumonek sa Kanya, mas lalo tayong humingi ng tulong sa Kanya. Kasi kung hindi natin alam yung mga kasunod, di ba, syempre, siya na nakakaalam, siya lang yung pagkakatiwalaan natin. And true enough, ang galing ng Lord sa ginawa sa buhay ni Pastor Will. Totoo yan. So, sige, basahin muna natin. Meron pa ditong isang mahabang comment from Vivian Huerto. Ako naman po, lahat, first time. Grabe kumilos si Lord. Amazing grace ang naranasan ko. So, first time na interview sa immigration, kulang ang aking documents. Pero praise God, kumilos agad si Lord sa amin ni Pastora Pam. Nakapasok agad
nakapasok agad, hindi man lang na-cold. Kaya sumunod ka lang siya na bahalang iparanas ang kamanghamanghang pagkilos sa buhay mo. Ayan, sabi nga dito ni Brother Rene Tuwayon, God plans are better than our plans. Amen. Amen. At sabi naman ni Sister Ina de los Reyes Sinsay, Amen. Truly, God's faithfulness on time and never abandon His children. Amen. Yes. At sabi po ni Santa Lolita Eslao, tama yan. Ang dapat panghawakan natin lagi ay yung purpose niya. Amen. Yes. Yes. So, Grabe din yung mga yun. nararanasan ng mga missionaries po Totoo natin, po no? yun. Actually, ang usapang immigration, sa totoo lang, it's really God's favor sa atin, Amen. sa buhay ng bawat isa sa atin. Talagang makikita natin yung pagsama ng Panginoon sa bawat lakbayan natin, sa bawat conferences, sa bawat blessed program. Talagang binubukas lang ng Panginoon sa atin lahat-lahat. Yes. At huwag nating hayaan yung kaaway manalo, no, na if tinatry niya i-deceive tayo na kino-close ng Lord ang doors, is huwag tayo maniwala. Talagang humakbang lang tayo sa kung saan tayo tinawag ng Lord eh. May pinangahawakan tayo. So, yun, pagpatuloy natin yun. Yes, patuloy nating panghawakan. Yes. At ano naman ang natutunan natin sa kwento ni Pastor Wilson tungkol sa while waiting, we continue to trust God. Yes. Amen. Kasi imagine, 1984 pa nung nagkaroon siya ng desire to do a mission work, pero parating walang nangyayari. Tapos ngayon, biglang ayan, nandiyan na siya sa France, 'di ba? Makikita natin meron na siyang baby country at naglilingkod na siya sa Panginoon sa France ngayon. Meron na silang church sa France, nakapag-church plant na sila ng simbahan. No? Praise God. So, kung titingnan natin, talagang we really have to trust the Lord no matter kung gaano katagal, kung gaano kabilis ibibigay ng Panginoon. At the end of the day, sasabihin natin, He is faithful. Yes. At ipagkakaloob niya yung mga bagay na nararapat para sa atin. Yan. Ang isa pong natutunan natin sa kwento ni Pastor Wilson, no, yung kahit sobrang habang panahon na yon, is talagang darating at darating yung time pag sinabi ng Lord na ito na, hinanda ko na, prepared ka na, at Yes. dadalhin na kita sa lugar kung saan prepare ko rin para sa'yo at saan kita gagamitin, is talagang ang gandang kwento ng Oo, Lord tsaka sa buhay makita natin. mo, no, sa tinagal-tagal ng pinaghihintay mo sa Panginoon, talagang maa-amaze ka kung paano niya in-orchestrate lahat ng Amen. bagay. Mm-mm. No? So, talagang really, God is amazing. Mm-mm. So, ayan, basahin natin ang comment from Pastor Ralph Waldo Silaw. Yes po, ang dami sa akin during pandemic times. Muntik na po akong iwan ng eroplano. Last 5 minutes before boarding, nasa check-in pa po ako. When you choose to follow and believe that God will provide, everything is possible. Papuntang Netherlands hanggang makauwi, Thailand to Philippines. Pero pag na kay Lord ang trust and faith po, God will make a way. Amen. Amen. At kay Pastor Jessie Sukaldito naman po, kidney stone naman ang pumigil sa akin during my first flight in Thailand in 2016. Pero I ask wisdom from the Lord kung tutuloy pa ako. Pero himala talaga ni Lord na nawala ang pain. Amen. Amen. O, di ba? Kumbaga, maraming mga challenges, may mga obstacle. Tapos, kung hindi ka talaga malalim and yung foundation natin hindi malalim, sasabihin na lang natin, we'll just give up. Hindi to will ng Panginoon. Mas madaling sabihin yun kesa yung ipaglaban natin kung ano yung nararapat para sa atin. Mas madaling sabihin na ayoko na lang, gagastos pa ako ng pamasahe, gagastos pa ako ng accommodation, gagastos pa ako ng budget sa pagkain. Dito na lang ako, matigil na lang ako
sa Pilipinas. Pero if we are looking and we are searching the Lord talaga wholeheartedly at makikita natin yung tibok ng puso ng Panginoon natin, alam natin that God's will for us is to go to the mission. Tsaka, mapupush din tayo kasi nakita naman natin kung ano yung ginagawa ng Lord sa buhay ng bawat isa. So, mag-i-stop ba tayo para lang doon na to share Jesus good news? And, ayun. So, nakaka-encourage po talaga yung mga stories din ng ating mga missionaries. So, sa mga gusto pa pong mag-share ng kanilang stories po, continue lang po kayo mag-comment. Comments. Ayan. Sabi po dito ni Leds Lasala, next week is our very first time to join and attend the Access 2 in Malaysia. I've been waiting for 5 years since I started joining and attending Access 1. Nakakakaba pero overflowing yung joy and so excitement to see sa mga gagawin ng Lord. Ayan. So, yung mga lilipad pa Malaysia, ngayon pala ang congratulations because you are one step ahead sa tawag ng Panginoon. Yes, and from Ate Jackie, Alom 5. Share ko lang po experience ko. Bago pa lang po kaming kasal ng asawa ko last year. Hindi kami nag-honeymoon dahil inuna namin yung pagmimission locally. And super blessed kami kasi sa Bali, Indonesia pala ang plan ng Lord para sa aming honeymoon. Grabe naman yun. Yes! O, diba? O, diba? Yung surprise ng Lord, grabe talaga. Sabi po ni Nanay Badet, fat ang natutunan ko kay Pastor Wilson. Ano po yung fat? Sabi niya, while waiting, be faithful, available, and teachable while God is preparing us for greater works. Tama naman yun. We have to be faithful, available, and teachable. And from Pastor Jules Ostan naman, setback ko dati nung wala akong money, kundi 3K lang dala ko. First country ko, Singapore, pero walang accommodation, food, and transportation. Pero doon nag-speak sa akin si Lord na dadalhin kita sa iba't ibang panig ng bansa. Pero nauwi ko pa ang 3K, tapos may Universal Studio pa, and nakabili pa ng pasalubong, and masarap na food. Nag-miracles si Lord. Amen. So talaga minultiply ng Lord yung provision. Grabe talaga. Sino mag-akala na yung 3K mo? Iuwi mo pa. Sana abot ang 3K Diba? sa Singapore. Mo pa. Oh. And hindi rin biro yung gastusin sa Singapore. Totoo pero naman. tignan naman natin yung ginawa ng Lord, oh. Yeah. At sabi po ni Bernard Ruiz, truly, delays doesn't mean God's denial, but God is always on time. Yes, amen. Yan. Sabi nga ni Pastor Jules din dito. Sabi nga ni Ate Ning, kung may utos, may tustos. Tustos. Amen. Ayan. Okay. So, bakit nga ba mahalaga na i-share natin ang testimony ng God's favor? So, type lang kayo ng comments while nag-share kami ni Ma'am Cathy. Tama yan. Yes. Ikaw ba, Ma'am Cathy? So, ayan. Ayun, di ba, parati naman nating sinasabi na kailangan talagang i-share yung testimony kasi ito yung makakapagpalakas sa atin, ito yung makakapag-encourage sa atin. Lalong-lalo na sa mga taong nanghihina na kapag nakakarinig ng kabutihan at katapatan ng Panginoon, nabubuhayan, nagiging on fire ulit sila. So, your testimony could be a blessing to others. Kaya naman, type your testimony, type nyo po kung paano naging mabuti ang Panginoon sa buhay ninyo habang kayo ay nagmi-mission. So, mamaya, babasahin po natin yan. Yes. Gawin lang din nating special na pasasalamat to sa mga GMC leaders and mga coaches natin at mga ibang missionaries na nanghihikayat talaga ng ibang fellow Christians. And through your testimonies nga ay tunay na kumikilos ang Lord kasi 'di ba katulad ni Pastor Larry kung paano niya na-encourage or nabigyan ng motivation si Pastor Wilson para mag-go into mission, 'di ba? Hindi natin ine-expect na tayo pala yung gagamitin ng Lord para i-push tong mga taong to dun sa calling ng Lord. Tama po yun. So, pasalamatan natin ng Panginoon sa mga unexpected blessing na nanggagaling sa mga delays, sa mga detours, sa mga reroutes. Dahil alam natin na at all times, God is good and He doesn't do anything to harm us. Ang gusto lang ng Panginoon, mas mapaganda yung storya, mas mapaganda yung testimony na ginagawa niya para sa atin.
And for today, let's pray. Let's take a moment of prayer para i-encourage naman yung mga ibang kapatiran natin to step out of faith kapag may opportunities. Sige po, let's pray. Heavenly Father, right now, O Lord, we pray for our missionaries, brethren, mga kapatiran, Panginoon, na takot humakbang, Panginoon, at takot na sumunod sa tawag mo, O Diyos. We pray, Father, na Ikaw po ang magbigay ng courage, Ikaw po ang mangusap sa kanila, Panginoon, Ikaw po ang mag-confirm ng calling nila, Lord God, so that they know, Father, na Ikaw ang Diyos na tumawag sa kanila at Ikaw ang Panginoon na siyang patuloy na magsusustain sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Yes, We believe, O Lord God, that each one is called to do the Great Commission. And we know, Father, na lahat po kami, Panginoon, no one is exempted and no one is ligtas sa tawag na ito, Panginoon. And so, Lord, right now, O God, we pray for the boldness of spirit, Lord God, na patuloy na humakbang at sumunod sa tawag mo. Marami pong salamat, Ama. Ikaw po ang lahat na magbigay ng kalakasan at katatagan sa bawat isa, Panginoon. To you alone be the glory, the honor, and the praise. In Jesus' name. Amen. Yan. Yan. So, Moving forward naman tayo. yes. Yan, pakinggan naman natin. For our next segment, our Peak Talk. So, pakinggan natin ang story sa likod ng picture ni Ate Ate Ning. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Ate Ning. And I work in Indonesia for more than 10 years. And ang nakikita niyo po sa screen ngayon ay ang project po ng aming NGO na Earthen Dam. No, it is very special po kung bakit pinili ko ang picture na yan. Dahil dito ko po nakita ang favor ni Lord at ang kapangyarihan ng Diyos na magbago ng puso ng isang tao. You know, we are in a Muslim country and we serve there for 10 years. At dinala kami ng Panginoon sa isang refugee camp kung saan nagkaroon po ng victims ng ethnic war. Kaya yung lugar na pinuntahan po namin ay yung mga taong sobrang hirap. No, sila ay tumakbo para iligtas sa kanilang buhay at yung pinagdalan sa kanila, wala pong kuryente, walang tubig, at walang kuryente, no? So, nung mga team po namin na kasama namin ng mga Canadians, pumunta po dyan sa lugar na yan, sa Indonesia. Nakita nila na napakagandang lugar yon para lagyan ng dam para magkaroon po ng tubig sa community. At totoo po, no, nagtulong-tulong, gumawa ng dam para makapag-produce ng, I think, 14 million liters ang napoproduce ng tubig, nakikip ng tubig during summer, during rainy season. And they use the water throughout the summer at hindi lamang po sila ang gumagamit sa community but they share the water sa ibang surrounded communities. Bakit special po? Kasi po, nung time na yan, nung nagawa po ang dam, dahil sa tagal rin ng panahon, nagkaroon po ng leak. Nagkaroon ng leak ang dam at kailangan i-repair. Pero sabi ng mga tao, pag magre-repair, dapat ang tatrabaho, sila. Pero ang gusto nila, may bayad. Pero sabi namin, ang dam na ito ay project para sa inyo at kayo ang number 1 na makikinabang. And nakita ko na mahirap po talaga mag-mobilize kapag ikaw ay babae. Kasi in their culture, hindi masyadong respected ang mga babaeng leader. And that time, umalis na po yung mga leaders po namin na couples, kaya kami pong 4 na babae ang natira sa community. And how we can mobilize the people to repair the dam. Sabi namin, kailangan namin ng tulong ng mga lalaki. Pero nung kinausap namin ng leaders, medyo hesitant sila.
Kasi gusto nila may bayad, may pera. Pero ang kamangha-mangha po dito, nung kumilos ng Diyos, sa puso nila, nung nakita nila na tumayo ang mga babae, at sabi ng mga kababaihan, we need water. Mas kailangan namin ng tubig kesa sa bayad na pera. And we are willing to repair the dam, mga babae at mga bata. At sabi namin, sige, kung ayaw ng mga lalaki, mga babae ang magtatrabaho. At totoo po, nangyari po na ang mga babae ang nagtrabaho at nagulat po yung mga lalaki na yung mga asawa nila, mga kapatid nila ng mga babae at mga anak nilang mga maliliit ay tumutulong para mag-repair ng dam. Dito ko nakita yung kapangyarihan ng Diyos na mag-persuade. Tumayo po yung mga babae on our side at sinasabing mas kailangan namin ng tubig. And sabi po ng mga kalalakihan, in shame, nung nakita nilang half day, ang mga asawa nilang babae ang nagbubuhat ng mga malalaking bato para i-repair yung dam, matakpan yung butas kasi nagli-leak. And at nakita nila yung aming intention. Na ang intention namin ay hindi para pahirapan sila, hindi para gipitin sila. Pero ang intention namin is matulungan silang magkaroon ng development na makita nila, na i-own po nila ang kanilang dam. And nung nakita nilang busy-busy ng lahat ng tao, sabi nila, sige na nga, we will help them. At nagulat kami nung after lunch, nagtulungan po yung mga kalalakihan, mga kabataan, at natapos po namin ang repair ng dam. What is amazing in this story is nakita namin na ang Diyos kaya magbago ng puso ng mga taong mahirap, mahirap baguhin. Sabi ng mga kalalakihan, we realized na kahit pala ang mga lalaki na maglilid sa amin, if we will not be led sa kabutihan, hindi kami susunod. Pero kahit na babae kayo, we will obey you, we will follow you, kasi dinadalo nyo kami sa tamang landas. At dahil po doon, nagkaroon po ng magandang samahan. Nagkaroon po ng open communication. And itong community na to, naging bukas po para sa amin. At naging bukas din po ang karamihan para sa Ebanghelyo. At natutuwa kami dahil yung nagamit po yung aming NGO para gamitin para sa project na handicraft din po. Kasi ang mga project po namin, may handicraft kami. And we are mga members po namin, mga children at mga kababaihan. At through that relationship, yung pong ginamit ng Panginoon para tumayo sa likod namin. At nakita namin yung success ng project. Kasi sharing the gospel, it's not about only the word of God. No? Hindi lang yun hindi lang yun na puro spiritual. Kailangan din ng holistic. No? Kailangan ng holistic approach to win the hearts of the people. At nakita namin na God used that opportunity. Nakita nila na sincere kami, that we are willing to help them. At kahit na sa ganung kahirapan, imagine, ang init-init, nagbubuhat ka ng malaking bato. Nakita nila yung effort namin at nakita namin yung intention namin pagmamahal sa kanila. It's because gusto namin magkaroon sila ng tubig, meron silang panlaba, meron silang panligo, may paghugas ng plato. At dahil doon, na na-meet ang kanilang needs, yung kanilang puso ay nagbukas para sa gospel. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon at nakita ko na ang Diyos natin, na ating pinagtitiwalaan, gumagawa siya ng maraming bagay para ma-exercise natin yung binigay sa atin ng Panginoon na karunungan. Nung pumunta kami ng Indonesia, hindi namin alam na we will hold or we will be handle yung handicraft, ang water project, kasi we are not experienced. Pero nilalagay tayo ng Panginoon sa isang sitwasyon na kung saan magagamit yung mga nakatagong talent natin. Regalo na sabi ng Panginoon, pagpunta mo sa lugar na sinabi kong pumunta ka, palalabasin ng Panginoon lahat-lahat ng regalo na sa iyo mo pala. Nakatago pala at handang lumabas sa tamang panahon. Kaya I encourage you mga brothers and sisters, no? Alam natin na may minsan pinagdadala ng Panginoon sa atin. Nakala natin parang mahirap. Pero hindi natin alam, mas alam ng Diyos ang mas nakakabuti. Ang kailangan lang natin gawin ay magtiwala,
humakbang at sundin yung naririnig natin na utos ng Panginoon. And now, we are so happy, and until now, we're still communicating with our friends there. At marami na po sa kanila na aming nasyesaran at nabahaginan, nataniman ng Ebanghelyo. Salamat po. Grabe pala talaga po yung mensahe, no? Doon Yes. sa likod ng mga litratong pinapakita ng mga missionaries natin. Amen. Yan. So, kung kayo po, meron din po kayong mga pictures about missions and gusto nyo i-share, message nyo lang po ang iTeams po. Ayan. So, magbasa naman po tayo ng comments. Yan. From Vivian Huerto. Ako po, ang lesson learned ko, sumunod ka lang sa kalooban niya at patutunayan niya ang kabutihan at katapatan niya sa kanyang pangako. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Glory to God. Amen. At syempre po, from Michelle Monte Carlo, greetings from Cambodia. Nakakatuwa magsilbi sa Panginoon kasi araw-araw meron siyang ginagawang bago. Amen. Amen. And praise God, merong nag-sponsor sa visa ko. Wow. Nakaka-amaze talaga si Lord. Wow. Talagang sumunod ka lang no? Oo. Yan. From MK Yes. Odamal. After our trip sa Indonesia, na-admit ako emergency, pero sabi ko sa Panginoon, ginawa mo akong missionary, kaya dapat wag niya muna ako kunin. Marami pa akong dapat gawin. I resisted for incubation at ma-ICU. Lord, thy will be done. Kaya marami pa pong pagkakataon na magkakasama-sama pa tayo sa ITEAMS. Yes. At sabi niya ulit, watching from Imus, Cavite, feel ko ang presence ng Panginoon dito sa loob ng bahay namin. May dalawa pang anghel sa harap ko, naka-purple at naka-black. Praise God. Praise God. Ayan, from Pastor William Ogis. My experience in global mission sa iTeams ay isang flight lang or isang alis lang, pero 10 na bansa at 3 continent na ang aking napuntahan. Sa Diyos, wala talagang imposible. Magtiwala lang tayo sa calling ni Lord. Imagine, 3 continents. Tatlong continent Grabe, yun. Grabe talaga. Si Lord lang makakagawa nun. Mhm. Yan, from Nanay Badet, gospel should be the manner of our lives. Testimony matters to show them that what we are claiming is true, especially the love in action. Faith without work is dead. Amen. So, ayan. Pakinggan naman po natin ang giving challenge. Let's watch this video. Good day mga kapatid. This is Ning Isauriga, Partner Circle Head, and in behalf of international teams, gusto po naming magpasalamat sa lahat po ng mga sumuporta at nagbigay para po sa buong organization, sa mga missionaries natin, and others. Alam niyo po na napakalaki po ng tulong ang inyo pong pagkakaloob. Napakahaba po ng nilakbay ng inyong suporta. At alam namin na hindi kayo magkukulang dahil pinangako ng Panginoon na He who gives generously will receive generously, but he who gives sparingly will also receive sparingly. Ang sikreto po ng prosperity or ng blessing is into sowing. Sa pagsusow sa matabang lupa. At tama po ang napili niyong suporta ng organizations ng international teams because ito po ay matabang lupa. And ipa-flash po namin sa screen kung saan po tayo pwedeng mag-deposit. Ito po ay through Paymaya under the name of Ina de los Reyes, 0938-018-6412, or BDO International Teams Philippines, 0040-300-7662, PayPal, ITPH at items.org, GCash, Catherine Merencillo, 0915-719-2663. For Palawan Padala, name Lester Tangunan, cellphone number 0915-719-2663.
2663, address 3437 Guernica Street, Barangay Palanan, Makati City. Maraming salamat mga kapatid at naniniwala kami ng inyong pagkakaloob ay magkakaroon po ng malaking pagbabalik para sa inyo at inyong pamilya. Maraming salamat. God bless you. Ayan. So, maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa gawain ng International Teams Philippines. At ngayon naman ay pakinggan natin ang isang encouragement mula sa isa nating coach or Global Mission Center coach na si Pastora Nelia Abella. Good afternoon! Hallelujah! Good morning po sa mga nasa Amerika, sa iba't ibang sulok ng mundo. Hallelujah! Anong oras man po kayo naroon sa oras na ito, Happy New Year sa lahat ng mga agila all over the world. Kumusta po kayo? Hallelujah! It is my prayer today kung paano tayo nag-alab sa misyon sa nagdaang mga taon, buwan at mga linggo. Nawa sa taong 2026, mas maalab po tayo. Naalala ko po sa aklat ng Ezekiel, dumating yung panahon na si Ezekiel, Propeta Ezekiel ay kinausap ng Diyos, ipinakita sa kanya yung mga kalansay. At sabi ni Lord, naniniwala ka ba na ang mga kalansay na ito'y magkakaroon ng buhay? Sabi ni Ezekiel, kayo lang ang nakakaalam, Panginoon. At then nagsalita si Lord, prophesy to this bone, sabihin mo, magkakabuhay ka, sabihin mo, magkakalaman ka, sabihin mo. At tulad nga po ng ginabi ng Lord, sabi ni Ezekiel, as I was commanded, I prophesied to the bones. At nakita niya sa ginawa niyang pagsunod sa pinasasabi ng Diyos sa kanya, grabe, nagkaroon ng buhay yung mga kalansay na walang kabuhay-buhay. Sumunod siya. At tayo po sa taong ito, if you know that you are being called to the mission field, hallelujah, come! Tayo po ay sama-sama magpakainit at magpakaalab. Humayo po tayo, dalhin natin ang mabuting balita. At ako'y naniniwala kung paano naging tapat ang Diyos sa atin sa mga nagdaang taon. The more, sa taong 2026, greater anointing to bring the gospel, amen, greater provisions para po sa ating mga pangangailangan ay ating mararanasan. Kaya, hayaan po natin, hallelujah, ng puso natin ay mag-alab. Let's go! Magkita-kita po tayo sa iba't ibang conference, magkita-kita po tayo sa mga bansa-bansa na pagdadalan sa atin ng Panginoon. Kaya, hallelujah, if you are excited sa mga nagdaang taon, mas excited po tayo sa taong 2026, at alam natin kung paano tapat siya na nag-provide, hallelujah, pangbayad ng ticket, accommodation, hallelujah, pamasahe, etc., etc. Sa taong ito, we are going to experience more. Tandaan natin, the best is yet to come sa mga sumusunod sa tawag ng Diyos. Kaya hayaan po natin na sa panahon ito maging bahagi tayo ng pagdiriwang sa kagalakan ng kalangitan. Dahil sabi ni Lord, kahit isang kaluluwa lang ang magbalik loob sa Panginoon, laksa-laksang anghel sa langit ay nagdiriwang. Kaya kumusta po kayo? Gusto niyo po bang maging bahagi ng pagdiriwang sa kalangitan? Amen? Hallelujah! Nangako si Lord, amen, hallelujah, kay ganda pagmasda ng mga panyapak ng mga babae at lalaking nagdadala ng mabuting balita. Kaya hayaan po natin sa mga panahong ito, maging bahagi tayo na end times worldwide. Hallelujah, evangelism. Kaya let's rejoice and let's be a part of this mission. God bless you mga agila. Come on, tayo po ay magsama-sama. God bless you. I love you with the love of the Lord. Happy New Year! Ayan, maraming salamat po, Pastor Nelia, sa pag-encourage po sa amin na patuloy na humakbang at patuloy na maniwala sa tawag ng Panginoon. Amen. So, yan, dami nating napag-usapan this afternoon at alam ko na lahat ng mga bagay na napag-usapan natin ngayon ay nakadagdag ng encouragement sa bawat isa na patuloy nating paniwalaan na tapat ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Amen. Kaya naman, magkita-kita tayo ulit next Thursday sa ating usapang misyon at aabante tayo. We will bless the world!